sa naganap na proklamasyon sa mga nanalo sa lungsod ng Maynila kung saan na ay proklama ng bagong mayor si Isko Moreno ay makikitang labis-labis ang hiyawan at sigawan pagdating sa kanyang proklamasyon. Pero noong si Joel Chua na ang ipinakilala at ipinoklama, abay may hiyawan din. Pero ang hiyaw, uwian na. Mukhang hindi na gusto ng taga Maynila si Joel Chua. Makikita at bakas sa kanyang muka ang pagka-awkward na tila ba parang na out of place si Joel Chua sa kanya pa mismong proklamasyon. Senyales na ito na talagang sinusuka na siya ng taong bayan. At hindi lang yan, sa naging interview ng Billionaire Channel ni Pinky Webb kay Mayor Isko Moreno. Tila nagbigay ng warning si Mayor Isko Moreno kay Joel Chua dahil siya mismo noon ang nakasaksi ng kayabangan ni Joel Chua sa Quadcom. Pero giit ni Mayor Isko, hindi siya uubra. Abangan ang buong detalye sa buong video. Samantala, maniniwala pa ba kayo sa sinabi ni BBM na ayaw daw niya sa impeachment ni Vice President Sara at ang dapat daw unahin at atupagin ay ang serbisyo. Marcos says no to Sara's impeachment, but it is he also planning to the trial? Ayaw ko sa impeachment ni VP Sara. That's the latest word from President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. according to a palace insider. The directive let the cabinet focus on governance and not get distracted by the political storm brewing around Vice President Sara Duterte. But the timing and subtext of this message is hard to ignore. After all, Sara has already been impeached by the House of Representatives. The Senate trial is scheduled for July. The process is well underway. So why is Marcos suddenly distancing himself? Especially after his own son, Representative Sandro Marcos, was the first to sign the impeachment complaint. The answer may lie in the outcome of the midterm elections. 5 pro-Sara senators won seats, bringing her tally of Senate allies to 7, with just 2 more votes, likely from Alan and Pia Cayetano. Acquittal is within reach. That leaves Marcos in a bind. If Sara survives the trial, she'll emerge more powerful, with the moral ammunition of a political survivor just in time for the 2028 presidential race, potentially without Marcos' blessing. So is this sudden call to focus on work a genuine appeal or a setup? Here's a possibility no one is talking about. What if the trial never happens at all? The president may be preparing a more subtle maneuver, engineering a delay or collapse of the Senate proceedings through legal or procedural technicalities. Then, once it's buried quietly, he could take credit for cooling tensions and saving the country from a divisive trial. In politics, avoiding defeat can sometimes feel like victory. By stopping the trial before it begins, Marcos could sidestep a public acquittal that would boost Sara's standing and instead reframe the narrative around his own statesmanship. It's strategic retreat disguised as leadership. But as a citizen, I hope the trial proceeds. Not to see anyone fall, but to finally expose truths that have long been kept from the public, especially under this administration. Because the Filipino people deserve more than backroom deals and political theater. We deserve accountability, transparency, and the full reckoning that only a public trial can bring. Samantala, narito na ang video ni Joel Chua na siya ay pinapakilala na bilang congressman ang kanyang proklamasyon ng pagkapanalo. Pero ang sigaw nga lang ng mga naandoon mismong tao ay uwian na. Mukhang ayaw ng taga Manila kay Joel Chua. Darito ang full video, panoorin natin. Mukhang napahiya si Joel Chua sa kanyang proklamasyon sa pagkapanalo Panoorin natin to mga lords. Yan
Si Chua. Uwi na. Kaluoy. Diba? Uwian na daw, sabi ng mga tao. Ang mukha. Diba? Walang may gusto sa'yo. Parang gusto na niyang lumubog sa lupa eh. Ang mukha. Uwian na. Yung mga sumigaw na uwian na. Nakakahiya. Chua-chua. Chihuahua. Nakakahiya. Chihuahua. Imagine mo. Diba? Parang iwan ko, nahiya ba siya? Nalungkot ikaw? My God. Nakakahiya. Diba? Buti na sa'yo, Chihuahua. Walang may proud. Walang may proud sa'yo. Mukha mo. Ba't di ka masaya? Ano ka ngayon, Chihuahua? Diba yung mukha niyo parang panis eh. Napahiya ka ba? Buti sa'yo. Ha? Ikaw ang Chihuahua ka? Konting lumamang lang yung kalaban mo. Pero next election, ewan ko lang. Tignan lang natin kung mananalo ka pa. Nasalba ka pa ng mga paayuda at pangmumudmud nyo eh. Ayan, Joel Chua. Makinig ka kay Yorme. Imana na. Patal lang tatapang nyo sa Quadcom eh. Tama eh. Pag dito sa television mukhang di ko maintindihan na. Of course, mayor ka naman, lawmaker naman sila. Magkakaroon ho ba ng pagkakataon na... Huwag silang lalabag sa batas. Boom. Is that a warning? Of course. Da. It's a fair warning to everyone. Tama. The people of Manila deserves better. Tama. They wanted certainty. They wanted rules Tama. are put in order. Tama. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this congressman Boom. under my watch. Boom. No. Not a single day. Da. All right. Pag mali kayo, mali kayo. Da. Kung kinakailangan arrestuin ko sila, I'll make arrest. Ha? That is a promise. That's how Because that is serious a you are. commitment. Tama eh, no? Sa Quadcom, ang tatapang nyo. Akala nyo kung sino kayong umasta. Diba? May araw ka rin, Joel Chua. And I really like the toughness na pinapakita ngayon no, ni Yorme. Diba? And nararamdaman natin na poprotektahan niya talaga ang mga taga Manila, mga Manilenyo. Apaka-bless nyo sa lahat ng mga taga Manila. Yorme is back and napaka-bless nyo na mayor na ulit siya. Mararamdaman nyo na naman yung disiplina, yung malinis at may nagpoprotekta sa inyo dyan sa Manila. Mukhang heto na ang umpisa ng kalbaryo ni Joel Chua. Nakahanap na ng katapat si Joel Chihuahua, si Mayor Isko Moreno, at hindi nga daw uubra kay Yorme ang kayabangan ni Joel Chihuahua sa Quadcom. Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.